Ayun, welcome mga kabendo. So, ito naman medyo natagalan bago tayo nakapag-upload ulit ng video. So, sa video na to, i-demo natin kung paano mag-remote access gamit ng PyTunnel. Tsaka, yan, nakapapansin yun, naka-mobile phone tayo. Kung paano rin mag-access sa ating AdoPySop na bendo via via cellphone, via terminal or SSH gamit ng ating mobile phone. Papasok siya sa terminal ng ating AdoPySop. So, irrelevant to or related dito sa ating video na yan, kung search natin dito, ito, yan yung page namin, and then AdoPySop. Yan, nagiging common na issue yata sa mga vendo. Yan, punta na natin, ayan yung channel namin. Yan, nagiging common yata sa mga vendo na AdoPySop yung ayan, yung isang video natin with regards sa incorrect credit na kapag naghulog ka ng coin is piso lang laging reading niya. Tapos yung sales inventory is hindi nakamatch yung date and time. And ayun, pwede rin no internet. So marami na rin naging views, and then marami akong nakikitang ganyan yung issue. Ayan, may timestamp yan kung saan part yung kailangan mo. And then yung official guide nandyan rin. Yung mga commands nandyan rin sa comment section. Ayan. Pero yan, nung ginawa natin yan is gamit natin is laptop and then nakokonekta sa network ng ating vendo. And yung sa ibang user kasi, wala daw kasi silang magagamit na laptop. So, ayan, gagawa tayong guide kung paano siya gawin sa mobile phone or cellphone. So, first, dapat is mag-connect sa network or sa Wi-Fi ng vendo. In our case, nasa network ako or Wi-Fi dito sa bahay kung saan naka-connecta yung or same network ang ating vendo machine. Next, pumunta tayo sa ating vendo machine. So, i-access ko siya via 1 IP. Ayan. Pero kung nakakonekta kayo sa Wi-Fi ng piso Wi-Fi is 10.0.0.1 siya. Okay, maglalagin ako. Yung unang gagawin is pumunta sa menu and then system services. Make sure na naka-enable lang SSH. So, yan. Enable natin. Hintayin lang natin siyang mag-enable. Yan. Okay. After ma-enable niyan is open natin yung tool na gagamitin natin. Ang pangalan niya is Termius. Termius? Yan. Termius. So, madadownload yan sa Google Play. Yan. Google Play. Search nyo lang. Termius. Yan siya. Termius SSH and SFTP client. So, may update siya. Huwag ko na muna siyang i-update. Yan. I-open ko na lang muna yung naka-install currently. Or sige, i-update na natin. Minimal lang naman siguro para at least sa time na mapanood mo to, tsaka sa time ng recording is at least kung same version tayo, walang pinagkaiba. Pero na-try ko na siya kanina. Then na-clear cache lang ako tsaka clear data para mag-fresh siya. So yan, once na in-open, get started. Yan, next. Yan, magpapalogin siya. So, gamitin ko na lang yung Google ko. Yan, magpapaset siya ng password. So, ayan, magsiset lang muna ng password. Popost ko lang muna yung video. So, ayan, after ko mag-login is, yan na yung magiging interface niya. Ayan. So, meron siyang plans. And then, by default, naka-trial ka. Pero pwede mo siyang ibalik to basic. Ayan, yung free lang. Kasi kailangan mo lang is yung mga basic na function niya. Tulad ng SSH. Hindi mo na kailangan i-sync yung mga tokens or yung mga credentials online. Dahil hindi ka naman
ikaw lang naman gumagamit and then wala ka naman team or yan, wala ka rin naman business. So, kahit starter, okay na. So, ngayon, naka-trial siya. 13 days, okay lang yan. Automatic naman mag-revert back siya to basic plan. Kanina, tinry ko siyang i-basic. So, sinabihan niya ako na, ayan, okay lang naman na gamitin yung 30 days trial. And kapag natapos siya is magbabalik siya by default sa free. And then, di na mawawala yung data or yung mga credentials. Okay? So, pubiyan na natin yun. So, to connect. Ayan, nakita nyo, meron na akong RPI4. So, i-delete ko lang muna siya. Ayan. To connect, press lang tong add. And then, new host. Lagyan natin alias or pangalan ng device. RPI4. So, kahit ano yan. Yung host IP, kung nakakonekta kayo sa Wi-Fi ng vendor, yan ang host IP nyo. Pero dahil naka 1 IP ako, naka-network ako, 192.168.71.254. So, yan. So, group tags, huwag mo nang lagyan. SSH, check lang yan. Ports, yan. Hindi mo na kailangan palitan. Username, dahil yung details niyan, nandun naman sa guide natin. Ito, sundan nyo lang itong yan. Sundan nyo lang itong ayan, yung guide ni Ado. Yung mga credentials nandito. So, ako, pinis ko na lang yung mga importanteng part. Ayan. For RPI, OPI, ayan. So, yung sa akin, dahil RPI yung gamit ko, RPI4, ito yung username and password ko. So, yan. Babalik ako dun sa... So, ibaba ko lang to. Ayan. So, yung mga importanteng commands nandito naman sa description ng video. Ayan. View nyo na para magka-views siya. Ayan. So, dito, yung username ko is Pi. Then, password ko is Raspberry. Again, base yan or depende yan sa kung anong board yung gamit nyo na nandito sa guide. Ayan. Okay. Ayan, depende yan sa guide. Open natin siya sa Chrome. Ayan, okay. So, again, nandito yung mga password. Depende sa gamit yung board. So, hindi tayo magkakapareho dyan unless na pareho na RPI yung gamit natin. Okay, clear na yon. Back natin. Ayan, okay. Sa guide, ayan, nalagay ko na Pi, then password. Ayan, Raspberry. Then, maliban doon, wala ka nang papalitan. Check mo lang. Ayan, nakikita nyo, meron ng RPI4, SSH, and then Pi yung username. Pag tinap ko yan, ayan, pumasok na siya. Pwede mo nang i-execute yung mga commands na nandito. Ayan, sundan mo na lang guide na yan. So, video natin. Or, pwede naman dun sa mismong guide ni Ado. So, for example, meron siyang command dito. Kung i-check niya kung nakasync ba yung date and time. Huwag na natin galawin ito kasi pag edit na to, doon na lang tayo sa pag-check. So, nasaan date? Ayun, pwede natin type yung date dito. So, date. Then, enter. Ayun. So far, tama naman siya. December 4, 2:33 a.m. So, ayan. December 4, 2:33 a.m. So, ayan, na-fix ko na to. And wala namang issue sa akin. So, for the sake na mag-guide ko kayo kung paano siya gawin. Kaya, ayan, gumawa ako ng video recording. Then, yung isa kung nakasync nga ba, nasa ba yung command doon? Okay. Ito yata yun. Time, date. Yan. Copy. So, yan. Mas madali na siya kasi copy-paste na lang. Paste. Enter. Yan. So far, yung sa settings ko, tama naman siya. And then, naka-synchronize yes siya. Yan yung mahalaga. Then, yung ibang commands, nandun naman sa guide. Copy-paste na lang kayo. Merong part dito, ayan, tulad nito.
Tsaka yun sa DNS fix, ita-type nyo. Pero dun sa video natin, yan, sa description naka-type na rin siya. Copy-paste na lang din kayo dito. Okay? Yan yung way na i-access siya via mobile phone. Meron pang isang way, lalo na kapag naka-integrate yung PyTunnel as remote remote service nyo. Meron rin tayong guide dyan sa ating channel kung paano gamitin ang PyTunnel as alternative sa ngrok, dahil si ngrok medyo madamot na siya. Medyo magulo na yung plan niya pagdating sa pagbibigay ng free access or free account pagdating sa remote access. So, nasan na ba yung video guide natin? Ito. So, ito, may guide tayo kung paano gamitin yung PyTunnel. So, gamit ng PyTunnel, madali nating mariremote ang ating vendor. Ang gagawin lang natin is, ayun, dito, hindi natin kailangan pumunta on location, hindi natin kailangan kumonekta sa Wi-Fi ng network or ng vendor or Wi-Fi ng network para makakonect. So, yan. And then, hindi rin pala kailangan naka-enable yung SSH access. So, importante na lagi yung ito-turn off yun pagkatapos nyo siyang gamitin. So, dito, ito-turn off na natin siya, yung SSH access. So, let's sa system. Then, system services. Yan, turn off ko siya. Yan. Para safe, kasi default lang yung mga credentials natin. Then, kung itatry mo ulit dito, exit. Ayan. Kung i-open natin ito, makikita nyo is nag-error na siya dahil naka-turn off yung ating SSH. Okay, pinakita ko lang na hindi nagagana ang access na to dahil naka-turn off yung SSH. Pero kung gagamitin natin is si PyTunnel, ayan, nakalagin ako sa ating PyTunnel. Ayan. Makikita nyo dito, meron siyang open remote terminal. Then yan, login. Tatype nyo lang Py. Again, kung ano yung credentials dun sa guide. So, dahil naka-Raspberry ako, Py. And then yung password is, yan, password is Raspberry. Okay, enter. So, yung password di nyo papakita dahil naka-mask or naka-protection yung password. Ulitin ko, Raspberry. Ayun, baka hindi ako nag-enter. Ay, hindi, mali. Enter. Ulitin pala pati yung username. Okay, Py. Raspberry. Enter. Ayun. So, yan. As you can see, nakapasok ako sa terminal ng Raspberry kahit nakadisable yung SSH dahil pinapasukan ko yung mismong terminal ng board via agent forwarding gamit ng PyTunnel. So, dito, magagawa ko rin yung mga commands kanina. Ayan. Saan na yung isang guide? So, makakapag-switch rin ako ng window. Ayan. Then, makapag-copy-paste rin ako. Copy. Close ko na to. Ayan. Nasa kabilang tab pala siya. Then, paste. Ayan. So, magagawa mo rin yung mga magagawa mo dun sa mobile phone client dito sa PyTunnel. And then, yung kagandahan pa nito, hindi namimili si PyTunnel ng network kasi yung ngrok parang hindi siya gumagana sa smart network. Ayun, parang nabablock siya and then may limit siya every month. May number of API calls siya. Kaya ito, very smooth kapag PyTunnel yung ginamit mo. And then, ayan, meron pa siyang feature na makakapag remote terminal access ka sa inyong Bendo machine board. So yan, sana may natutunan kayo sa ating guide and then huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe sa ating channel. Ayan.
So, ayan. So, ayan, medyo matagal na yung huling upload natin, and then ito, mabilis ang upload kasi nakita ko maraming ang naghahanap ng guide using mobile phone paano magawa yung SSH access. So, yun. Again, huwag niyo kalimutan mag-like, comment, at subscribe, and i-share niyo rin tong video kung gusto niyo rin makatulong sa iba. Yan, maraming salamat mga kabendo.